sa ating mga kapatid na Muslim. Punta na kayo rito. Hindi lang DDS ang welcome dito. Yan. O sa pangako ng halalan. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses isang linggo, umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Bante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Ito hong nangyari. Ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Hindi, kung sakali naman ho kasing bumalik sa preliminary investigation, yung gustong isampang kaso nitong si Boying Remulla dito kay Senator Rodante Marcoleta, naiintindihan ho natin yan. Kasi wala nga naman basihan yung pagsasampa ng kaso dito kay Sen Dante. Mantakin nyo, ha? Sandang mo ka lang ebidensya kay Martin Romualdez tapos ikukulong itong si Sen Dante. Talagang magagalit ang sambayan ng Pilipino dyan. Pero nakita ho natin, ha? Nayanig ho ang ombudsman sa pagpapakita ng suporta ng taong bayan dito kay Senator Rodante Marcoleta. Paalalahanan lang ulit natin itong si Boying Remulla. Baka nakakalimutan itong si Boying Remulla, ha? Na temporary lang siya dyan sa ombudsman. Anumang oras mula ngayon, baka sakali, pwede, di ba? Biglang umupo si BP Sara bilang Pangulo. Di natin alam, di natin ika nga ang gulong ng palad, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin yan. Di ba? Bukas, presidente ka, bukas, di ka na presidente. Ganun lang naman ho yun eh. Bukas, ngayon, ombudsman ka, bukas makalawa, hindi ka na ombudsman. Yun ang yun ang gobyerno sa Pilipinas. Walang permanente. Kaya yung pag-aangas, pagyayabang at pagiging hambugero, ika nga ng mga kababayan nating Bisaya, tanggalin ho natin yan dahil wala ho tayong mapapala dyan. Ito, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Nawili ho itong si Manang Aimee. Palakpakan muna natin. Ay, Marcos. In fairness, traidor yang traidor. Manggagamit yang si Aimee. hindi na. Kumbaga yung sarili niya talagang ito ang ika nga definisyon na kung saan nung sinabi nitong mga Marcos na to na i-redeem nila sarili nila, yan ang haba sinasabi ko, Aimee. Walang humpay na pagre-redeem ang gagawin mo ngayong mga panahon na to. Hindi nyo pa nga nare-redeem yung pang-apelido nyo ng pamilya nyo doon sa mga ginawa ng tatay mo. Ngayon, meron ka na namang kapatid. Pambira, ano kaya mangyayari dito? Baka ika nga, tanda na nitong si Aimee Marcos, ang nasa isip pa rin niya, redeem. Pakinggan natin itong mga kababayan. Teka lang isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na ho si Manang Aimee. Parang boxing no? Yun. Mangga. Kumusta na mga kapatid? Wala tayong kapaguran. Nandito na naman tayo. Ikalawang araw. Tunay na tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa. Pupunitin na nga yung warrant kasi basurang warrant yan. Bakit? Kung sakaling maglabas ng warrant ang Sandigang Bayan, basurang warrant to para yan. Bakit?
Anak ng tokwa, para sa mga taga-Sandigang Bayan, ang kakapal na mukha nyo kung lalabasan nyo ng warrant of arrest itong si Rodante Marcoleta. Mantakin nyo, nagdudumilat ng mga ebidensya laban kay Martin Romualdez, ang ikukulong nyo pa rin itong si Rodante Marcoleta, ang kakapal na mukha nyo kung sakaling labasan nyo ng warrant. Pero kung hindi nyo lalabasan ng warrant itong si Sendante, wala tayong usapan dyan. Hindi kasama ang Sandigang Bayan sa pinag-uusapan natin ngayon. Pero kung sakaling labasan, ng warrant of arrest itong si Senator Rodante Marcoleta ng Sandigang Bayan, malaki ho ang problema nitong bansa na to. Itong We Are One! Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. Bumiyahe na. Naglakwat siya na, no, Amy? Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Ito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Naniniwala ako na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna, nanindigan, ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC. Yan. Sumama kayo. Alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo. Lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals, alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan. Umalingaw-ngawang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang DDS ang welcome dito. Yan. Lahat ng mga kapatid na Muslim, Yan. na mga bigo sa pangako ng halalan. Yung mga galit kay Lagdameo, punta na kayo dyan. Maraming galit kay Lagdameo. Mga taga Bangsamoro, galit kay Lagdameo. Hindi pwede magpakita sa Bangsamoro itong si Lagdameo. Maraming galit sa kanya doon. Siya daw, di umano, dahil lang kung bakit nagkakagulo dyan. Bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap
at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong Ang laki problema nitong ginawa ni Boying Remulla na to. Noong isang araw, wala pang ganitong nananawagan. Katoliko, Muslim, punta na lahat. Pabira. Ngayon, kasalanan ni Boying Remulla yan. Kung sakaling ika nga, manawagan o magkaroon ng malaki ang prayer vigil, prayer rally, aba ika nga, merong isa may kasalanan yan. At ang naging ika nga, naging breaking point, itong si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Yung kay Jinggoy, pinakulong nyo. Merong nakaraan yung mama. O kung ano man nakaraan niya, wala na tayong pakialam doon. Iba nakaraan niya, yung... Ito kasi si Jinggoy Ha? Pero mas okay naman niya si Jinggoy kaysa kay Joel. Si Joel, traidor na Judas. Ha? Habang itong isa na to, mangga to, pero mangga siya, na kung saan base sa ating nakikita, napaliwanag na niya ang kanyang side doon sa kung ano naging partisipasyon niya sa Unity Team. At ngayon, yung very, very, very thankful ho tayo. Very, very grateful ho tayo dyan sa ginagawa na yan itong si Amy Marcos. Sa katunayan ho niyan mga kababayan, siyempre, yung mga kasama sa Senado nitong si Sen Marcoleta na halimbawa magsalita dyan, magpagpartisipa dyan, di ba? Medyo ilang. Pero itong si Mangga, inaraw-araw ho niya, nawili ho sa sara. kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo ng banderang Pilipino. Yan. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan. Anong gagawin doon sa warat ni Sen Dante kung sakaring ilabas? Punitin. Hindi. Walang problema, ikulong nyo si Sen Dante, labasan nyo ng warat. Ikulong nyo muna si Martin Romualdez. Pambihira. Anak ng toka. Ano ba? Okay lang, sige. Sampahan nyo ng plunder. Ikulong nyo si Marcoleta. Wala namang problema sa kanya Pero dapat, iuna muna yung sandamukal na ebidensya at testigo ang nagsasabi na involved si Martin Romualdez sa nakawan sa flood control. Unahin si Martin Romualdez. Yun lang naman ang gusto nating mangyari dito Pagkatapos ni Martin, imbestigahan nyo na. Pati si Amy, kung gusto nyo ikulong nyo na rin. Pero dapat iuna natin yung mga individual. Hindi natin kinokontra yan, yung pagsasampa ng kaso kay Sen Dante. Ang gusto lang natin mangyari dito, unahin yung mga individual na talagang nagsusumigaw ang mga ebidensya sa kanila. 75 million pesos? 100 milyon na. Sige na, round up ko na. Magkano ba ang kay Martin? Ang sinasabing hinatid sa kanya ng mga di umanong hinatid sa kanya ng mga Marines. Magkano? Milyon? Daang milyon? Hindi ho, bilyon ang pinag-uusapan natin dito, Boying. Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi ho tayo magtataka kung sakaling meron mang warrant dyan at yung mga kababayan nating membro ng INC, yuyurakan lang yan. Anak ng toka. Sigurado, arrestin niyo si Rodante Marcoleta at dadalhin niyo sa Sandigang Bayan. Nakita niyo ba kung gaano karaming tao na yan? Sa tingin niyo ba iiwanan si Rodante Marcoleta? Malaking gulo yan. Mga siraulo to. Diba? Ang laking gulo nun. Hindi naman nila iiwan si Rodante Marcoleta kasi alam nila mali ang ginagawa ng gobyerno na to. Maraming dapat makulong. Bakit si Rodante Marcoleta ang inuuna nyo? Sa tingin ko kung naririnig ako dito ni Sen Dante, siyang sinasabi ko, sige na, ikulong niyo si Martin Romualdez, ikulong niyo si Bunoan, ikulong niyo si Amena, ikulong niyo si Reggie Bolivar, ikulong niyo si Adrian Bersamin. Saka niyo ikulong si Marcoleta, hindi ako magsasalita dito. Wala na ako, okay na ako doon. Ikulong niyo si Marcoleta. Dahil alam ko, mapagtatagumpayan niya yan kasi malinis ang konsensya niya. Ngayon, nakakulong na silang lahat. Saka tayo mag-usap-usap. Wala na tayong problema kahit si Amy Marcos, ikulong niyo na rin. Diba?
Pero kung iuuna nyo si Rodante Marcoleta, magkakasya ba sa Sandigang Bayan yung mga INC member? Baka wala na nakapagtrabaho dyan kasi talagang mag-ano tayo dyan, magkakamping tayo dyan. Sige, tignan natin. Kita nyo na sa pagmumukha ni Boying Remulla, medyo ang dating parang kinakabahan na siya eh. Pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, taga Maynila at Katagalugan, mga bigo at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabugtutan Yan. ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadang nakalipas, we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ang mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ang ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta, na alam ko naman, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga kabugtutan, kabalbalan, Yan. kalokohan Kawalanghiyaan. na pinataw sa kanya. Oo. Magkaisa tayo, hindi sa mga politiko lamang para ipagtanggol ang mga kapatid, kundi para sa sambayanang Pilipino, para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. We are one! We are one. are one! Hindi tayo Iglesia ni Cristo ha. Alam nyo naman ho kung ano pananampalataya natin dito sa PH Update. Pero ano natin yan, set aside ho muna natin yan. Pero dapat kasama lagi yan, yung ating ika nga faith, diba? Hindi mawawala yan. Pero yung pakikiisa sa ating mga kababayan na nandyan ngayon sa EDSA, bilang isang Pilipinong naghahanap ng katotohanan diyan sa mga maanumalyang flood control project at ika nga naghahanap ng kalutasan, naghahanap ng ang tawag dito yung closure dito sa usapin na to, we are one. Kung akala nila magigiba nila ang sambayan ng Pilipino nitong mga siraulong aso na to ni Marcos Jr., nagkakamali ho sila. Diba? Nagkakamali ho sila. Yung mga pare na nakatanggap ng mali-maliit ang pera, wala problema. Wala problema. Hintayin nyo lang yung mga ano nyo, yung mga parish church nyo. Pagka lubog na sa baha, pati yung mga nagsisimba sa inyo, baka sandamukal na mura ang abutin nyo. Anak ng toka, Father, anong nangyari dito? Teka lang. Bakit tahimik ka sa gobyerno? Baha na tayo dito. Anong nangyari sa flood control? Ano bang ginagawa nila dyan sa EDSA? Di ba? Hindi naman nila gusto maging presidente si Sara. Ang gusto lang nila, magkaroon ng totoong investigasyon, panagutin yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Bakit tahimik ka? Namalitaan ka rin ba? Yan yung mga tanong ng mga Katoliko Romano. Di ba? Mga Roman Catholic sa kanilang parish priest. Di ba? O, ba't tahimik ka pa, Father? Yung mga upuan natin dito, nagkanda buk na. Natunaw na sa basa ng ulan. Ba't tahimik ka? Namalitahan ka rin ba? Hindi natin linalahat merong mga parish priest ang very vocal dito sa issue na to. Ngayon, para doon sa mga nabigyan ng gintong kapa ni Martin Romualdez, good luck na lang sa inyo. Ewan ko na lang kung makainom pa kayo sa mga kapa na yan. Kopa.
Ano ba, kapa o kopa? Nalilito na ako ah. Kopa, oh. Tama, oh. Oh, yan. Oh. Di ba? Sana mabulunan kayo sa mga baso-baso nyo na yan. Di alam mo tawag eh. Oh. We are one! We are one! Mabuhay ang katarungan! Mabuhay ang katotohanan! Mabuhay. Maraming salamat. Mabuhay si Amy Marcos! Mabuhay si Mangga! Mabuhay si Babalu! Oh. At ang kaparusahan sa ginawa nitong mga Marcos na to, hindi na ho natin sila susuportahan sa kahit kailang election man. Tayo dito sa PH Update. Pero kung kayo ho, kung sa tingin nyo, si Amy Marcos, na-redeem na niya ang kanya sarili at napatunayan na niya na ang kanyang sarili na para talaga sa bayan ng Pilipino. Hindi ko naman ho kayo pipigilan para iboto yung alin na yan. Kung sakali man, tumakbo ng Vice President, tumakbo ng Presidente, nasa sa inyo ho yan. Okay? Tayo fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on Amy Marcos. Okay? Salamat po. Yo. Thank you very much po. Salamat po ng marami. Para kay Manang. Pag naririnig ko yung background music ng ISC, napapaindak ako eh. Narinig po ninyo ang kanilang salooben, ang kanila pong... Oh. Mike, Defensor. We are one! We are one! Mike, huwag mo kakalimutan. Ako, tatakbo ako ng senador sa 2028. Pang number 10,000 ako. Di ako mananalo pero magkaibigan naman tayo. We are one! Biglang tumakbo. So, kaibigan ko yan si Congrad. Pero i-declare ako sa sose. Para sakali man. Wala tayong problema kay Boying. Makagawin pa tayo ng issue, bigla tayong manalo, di ba? Kagaya kay Sen Marcoleta. Pero tatakbo ako. Senator PH Play. Okay? Ito kaibigan ko yan. Kaibigan ko. Siguro. Mabuhay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo! Mabuhay. Mabuhay si Senador Dante Marcoleta! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa. Ayan na, kawayan po natin sila. Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurak sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon. Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila 67, 67 na contractors na ipinatawag ba?
Alam niyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH. 2 senador kinasuhan. Si Bong Revilla at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na hustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay iisa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong Ano kasi ito kumbaga, di ba, maputol lang kita, Sen Mike ha. Ito, senador ko to next, ano. Sabay kami tatakbo. bandang huli, tayo pa ho pala ang, ika nga talagang susuporta dito kay Sen Mike. Imbis na tayo ang suportahan, siya pala susuporta natin. 110%. 10,000%. O ito, pa-survey na tayo, di ba? O, kung sakali ba tumakbo ng pagka-senador itong si dating Congressman Mike, susuportahan niyo ba? Ilatag niyo na ho yan sa baba. Ano lang to, kumbaga para doon sa mga kababayan natin na napeperwisyo daw sila, traffic sila. Pagka may bahana ho, hindi na tayo makakapag-rally. Kumbaga, nagra-rally tayo ngayon kasi pwede pa. O malapit na yung mga baha. O pinakamatinding reminder sa atin na magnanakaw tong administrasyon na to sa 2027. Okay? Ngayon kasi may El Nino, kahit pa paano, hindi ganun kalala, pero papasok na tayo ng June. Actually, dapat June July na Talagang ramdam na yung El Nino. Kasi yung June na ganito, kasagsagan na ho ng baha nito pero ngayong mga panahon na to wala pang gaano. Panakanak ang bagyo, panakanak ang pag-ulan pa lang. Kaya pagka nag-all out na yung bagyo at ulan, hindi na tayo makakapag-rally. Diba? Hindi na tayo makakapag-rally. Siyempre, baha. Ngayon, kung magagalit kayo pagka binaha yung mga bahay nyo, i-advance nyo yung galit nyo. O, alimbawa, sige, ngayon, hindi pa kayo binabaha. Pero sigurado, babahain ng marami sa mga low-lying areas sa Metro Manila, Northern Luzon, Central Luzon. Di ba? Mga dyan, mga Bulacan, Cavite, marami lulubog dyan. O siyempre ngayon, hindi pa kayo magalit. Kasi hindi pa lubog Pero pag nabasa na yung supa nyo, nabasa na yung kama nyo, nabasa na yung TV nyo, magagalit kayo. Doon naman papunta ang bansa natin. Doon sa pagkalubog. Ngayon, kung magagalit din naman kayo doon sa mga panahon na magalit na kayo. At least makakapaglabas kayo ng saloobin. Punta na ho kayo sa Liwasang Bonifacio bukas. I-advance na natin ang galit natin. Dahil sa ginawang pagnanakaw ng mga kawatang politiko na kabarkada ni Marcos Jr. Na siya naman pinoprotektahan ng ibang nasa batas na posisyon dito sa administrasyon na to. Kung sakaling nabasa yung mga supa nyo, cellphone, TV, radyo, computer, aircon, kasi lampas bubong So yung mga aircon talagang aabutan yan. Diba? Yung mga ari-arian na mababasa, kung magagalit kayo pagka nabasa, dahil mababasa at mababasa yung mga yan, dahil lulubog yung karamihan ng mga lugar sa Pilipinas pag dumating ang bagyo. Di man ngayon sa 2026, sa 2027, sigurado lulubog yan, magalit na kayo ngayon. Sama-sama tayo sa rally, ika nga. Nagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yung mga totoong nagnakaw,
mali-mali ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila, walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang inabas na sa ating bansang Pilipinas. Ito hong nangyari. Ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Nako. Matindi ho yung isiniwalat na yan. Nitong si Shen Mike. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder, pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, 3 kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan, nakasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita nyo, pilit niyang nilalabas ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niya may kulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor gusto nyong ikulong? Para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong kaso. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. Gulo ito. At Gulo, malaking gulo ito. alam naman ang lahat na magmula Hindi, naku-curious ako eh. Para sa Sandigang Bayan, lalabasan talaga ng warrant kahit alam nila na pamumulitika yung dahilan kung bakit sinampahan ng kaso itong si Rodante Marcoleta. Iyo, kadiri kayo dyan sa Sandigang Bayan. apari hindi kayo Sandigang Bayan. Dapat sa inyo Sandigan ng mga magnanakaw. hulo. Ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one!
Ito pa, mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Remulla, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero, ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baloan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Labo, di ba? Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso. Kakagalit eh. Nakakanginig na laman Kaya eh. No? mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan. Ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo, mali-mali ang pera, 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses isang linggo, umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Aray mo. Yung mga sinabi kong senador, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, ano yun? Kaya ako, nagbibigay pugay. Yung maingay, ano, parang komso nila yun sa, ano, sa rally. No? Ano yun na lang, kumbaga, wag na lang kayo magpa-distract. Sa dalawa nating senador, ang una, Senator Bato de la Rosa. Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig.
Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 billion ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila, inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari, sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa kabinete na kumuha ng mali-malitang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama. Narinig ko si Senador Amy Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas.
Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ng katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Bangag. Ano? Bangag. Adik. Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, ginipit mo, aabot sa punto na lalaban yan, lalabas, malinindigan. We are one! We are one! We are one! We are one! Sa ating po mga kababayan, lalo tigit sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong at pagboto kay Dante Marcoleta. Yun ang aking yun talaga sigurado. Hindi tayo nagkamali ho dyan. May galing, may talino, higit sa lahat, may pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Yo. Ang ating pagkakaisa, Senator Dante Marcoleta, kung narikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa hustisya at katotohanan. Iparinig natin kay Senator Dante Marcoleta, we are one! Gusto niyo bang makita si Dante Marcoleta? Gusto niyo bang marinig si Dante Marcoleta? Sumigaw po tayo para marinig niya, Marcoleta! 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 Ngayon na nga mga kababayan, dito ko na ho tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa pagsasalita na yan. Itong si Mangga at ng ating senator, Mike Defensor. Senator ho yan sa 2028. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Ang Pilipinas.